Isa ka rin ba, Mare, na nauumay na sa mga binibili mong mga palaman sa grocery store? Sinubukan kong mag-DIY, grabe, hindi ko akalain, ang dami ko palang nagawa. At sobrang sarap pala talaga niya, hindi ka talaga mauumay sa palaman na to. Mahilig din kasi kami sa tasty, kaya sakto din talaga ito sa amin. Tsaka sobrang mahal na rin kasi ng mga palaman ngayon. Sa mga business-minded po dyan na mga mami, pwede nyo po itong gawing pang negosyo. Kailangan lang natin dito ng 1 dosenang nilagang itlog. Depende na po sa inyo kung paano ninyo siya dudurugin ng pino, pero gagamit ako ng panggadgad para mas mabilis. Kung gusto nyo naman na may nalalasahan pa kayong buong itlog, wag nyo masyadong pakadurog. Ayan, o tingnan nyo naman, ang bilis lang, di ba? Tsaka pantay talaga lahat yung pagkakahiwa niya. Ayan, iset aside lang muna natin. Sunod naman natin yung ating carrots. Nahugasan ko na rin ito at nabalatan. Gadgarin lang natin siya ulit ng kagaya ng ginawa natin sa itlog. Naglagay ako dito ng carrots para healthy naman yung ating palaman. At saka mas masarap talaga siya, promise. Ayan, itabi lang muna natin ulit. Maggadgad naman tayo ng cheese. 1 bar na cheese yung ginamit ko dito. Kahit anong brand ng cheese ay pwede ninyong gamitin. Mas maraming cheese, mas masarap. Kung medyo bitin naman sa budget, pwede naman kayong maglagay kahit half bar lang ng cheese. Maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng asin. Then maglalagay tayo dito ng konting ground pepper. Depende sa inyo kung gaano kayo karami maglagay. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-well incorporate na yung ating mga ingredients. At kapag nahalo na natin siya ng mabuti, pwede na nating ilagay yung ating mayonnaise. Bali, gagamit tayo dito ng 470 ml na mayonnaise, pero itong gamit ko ay tig 200 ml lang. Pag kayo po ang gumawa, yung ladies choice o kaya yung best food po ang gamitin ninyo, meron po yung sakto na 470 ml ang sukat. Ito lang kasi ang available sa binilhan kong store, tsaka gusto ko rin siya kasi hindi siya maasim. Tinansya ko na lang din yung sukat ko. Maglalagay din tayo dito ng 3/4 cup ng condensed milk. Kung natatamisan po kayo, ay pwede naman po kayong mag-adjust. Depende na rin kasi yan sa inyong panlasa. Pero para sa akin ay saktong-sakto lang itong ginawa ko. Yung complete ingredients po natin ay lalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. Ayan, nahalo na natin siya ng mabuti. Pwede na nating ilagay sa ating garapon o kung anumang meron kayo sa bahay ninyo. Ito lang ang meron ako na may takip, kaya ito na lang ang gagamitin ko. Bali, ang sukat nito ay nasa 600 ml. At kung nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayon, pwede pong paki-like and share. Then mag-comment din po kayo sa baba kung taga saan kayo para may shoutout ko po kayo sa susunod na ating video. Pwede nyo rin itong pagkakitaan mga mare, basta mag-costing na lang kayo para alam nyo kung magkano yung inyong tutubuin. Magkakaiba rin kasi yung presyo ng mga bilihin natin bawat lugar. Hindi ko akalaing ang dami kong nagawa. Siguro kasya na ito sa amin pang 1 buwan namin, pero parang hindi siya aabot kasi yung anak ko nasarapan din. Ay hindi, kaming lahat pala nasarapan. Make sure lang po na malinis yung mga garapon na inyong paglalagyan para hindi siya basta-basta napapanis. Then ilagay nyo lang siya sa inyong ref. Shout out kay Hasmin Bermejo from Iloilo City, Mavic Melo from Lipa City, Batangas, kay Ma'am Lan Baladjay from Melbourne, Australia, kay Ma'am Marivic Lucido from Cebu City, Marife Encinas from Bicol, Camarines Sur, kay Sir Eric Beltran Bartolo from Santa Cruz, Lubao, Pampanga, Richlyn Valmoria Duan from Mindanao, Jeanette Fagtanan from Roa City, Chuchay Otiva from Kansas, Miriam Trapago Canyotal from Albay, Fejeron from Guimaras, Bella Bella from Antipolo City, kay Ma'am Cherry Fenis from Caloocan, Evelyn Merchandes from GMA Cavite. Thank you for watching. Bye!